Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating topic tungkol sa ating national flag at sa ating national anthem. Ito po ay tungkol sa lupang hinirang at tungkol sa bayang Magiliw. At tungkol sa ancestors ng China na ang Pilipinas ay inaangkin niya dahil ito daw ay bayan ng ancestors ni Dr. C. Rizal diyan sa province ng China. So, patutunayan natin na si Dr. C. Rizal ay hindi nangarap makakita ng ancestry ng China sa kanyang huling sandali ng buhay. Napakahalaga na malaman natin ang pinakang huling sandali ng buhay ni Dr. C. Rizal at kung ano yung kanyang nais na ipaalam sa atin. Dahil marami na tayong kasaysayan na tayo ay mukhang tinatanggalan ng sariling lupain. So, pag nangyari yan, mawawalan tayo ng mga title ng ah, lupain. So, dito po, sa huling sandali ng buhay ni Dr. C. Rizal ay hindi siya nagnais makakita ng kahit sinong inchik. Yung huling sandali ng kanyang buhay. Dahil ninais niyang makita ay yung sinasabing lupain. Ang ibig sabihin po ng Eden ay lupain ng ating bansa. Doon siya huling nagpaalam. So, hindi niya nais makita yung inchik. Yan. Yan trupa na yan. Okay. Wala siyang nais makita na inchik kahit si Xiao Chua o itong mga inchik na ito na makabayan from the province of China. Lahat po yan ay galing sa province of China. Okay, so hindi nagnais si Dr. Rizal makita ang mga inchik o kung sinong ancestors sa huling kanyang sandali ng kanyang buhay. So dito makita natin ang kahuli-hulihang hininga ng buhay niya sa paragraph 1, line 3 to 5, na huling nagpaalam siya ay yung pinakang huli, after niyang iwanan ang kanyang mga magulang sa lupain ng kanyang bansa. Ito yung lupain, ito yung bansa. Ito yung pangalan ng bansa. At inulit niya na ito ay lupain. Dito sa line 4 to 5 ng paragraph 5. So, ang kahuli-huli ang sandali ni Dr. C. Rizal ay hindi iniwan niya o hindi niya isinuko ang kanyang bansa o ang kanyang buhay sa ancestors ng China at hindi siya nagnais na makakita o makausap ng iba pang sweet foreigner o ibang barbaric nation o mamamatay tao. Kundi ang kahuli-hulihang kanyang pinagpaalaman ay ang kanyang lupain. Ang lupain ng kanyang bansa. Okay, so hindi itong mga taong ito. So, hindi yan. Automatic na mali ang kasaysayan niya agad. So, lagyan na natin ikis para hindi na ito magtagal. So, wala siyang gustong makausap na inchik. Okay?
ang gusto niyang makita ay ang lupain, ano, ng ating bansa. So, dito na tayo magko-concentrate, ano. Yan. Okay. Okay. So, pagandahin natin para maayos. Kikis natin yun. Tapos ito ay ayusin natin. Okay, so gagawa lang tayo ng magandang diagram. Okay. Pinaliwanag ni Dr. Jose Rizal na gusto niyang makita yung tinatawag niyang jewel of the sea, ano? So, ano bang ibig sabihin ng jewel of the sea? Okay, sa pananaw ni Dr. Jose Rizal, ang jewel of the sea ay ang lupain ng kanyang bansa, ano? Wala nang iba. So, kukunin na natin to. Walang ibang hinahangaan si Dr. Jose Rizal, kundi ang lupain ng kanyang bansa. Okay. So, yan. So, nakasentro tayo ngayon dito sa sinasabing ano yung mga nais makita ni Dr. Si Rizal. Okay. Sa huling sandali ng kanyang buhay. So, walang iba kundi yung lupain ng kanyang bansa. Okay. Dito na lang. Okay, nasa paragraph 1. Okay, gawin natin ng maliit. Yan ang gustong makita ni Dr. Si Rizal. Yung lupain ng kanyang bansa. Okay. So, wala siyang tinignan ibang gusto niyang makita sa huling saglit ng kanyang buhay, ano? So, binanggit niya na nasa line 3 to 5 ng paragraph 1 ng De Ultima Dios na malapit na magdilim ang kanyang buhay, ano? Kaya nalulungkot siya, ano? Lubos ang kanyang panghihina ng kanyang kalooban, no? O ng kanyang buhay, no? So, bakit siya nanghihina ang buhay at siya ay nalulungkot, ano? Kasi ayon dito sa salaysay ni Dr. Si Rizal ay hindi mangyayari ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan, no? Hindi mangyayari ang patayan at hindi mangyayari ang pagsasakripisyo ng buhay ni Dr. Si Rizal, ano? At pagsasakripisyo ng buhay ng kanyang mga kasamahan, no? Wala silang ibang option kundi ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang bansa, ano? Sa lupain ng kanilang bansa. Okay? At yung lupain na yon, okay?
Nagawa naman tayong bilog dito, ano? Okay. Dahil daw dito sa digmaan, ano? Kaya si Dr. Si Rizal ay nalulungkot at alam niya na magdidilim ng kanyang buhay o malapit nang mawala, ano? At dahil dito sa digmaan na ito, ano? Ibibigay niya ang kanyang buhay, ano? Tulad din daw ng mga kasamahan niya na magbibigay din ng buhay. So ito, nagbigay sila ng buhay, ano? Sila yung mga katipunero. So andyan yung lolo ko, ano? So yung mga katipunero, yung ibig sabihin sila yung gustong ah, maging isang bansa tayo, yung Luzon, Visayas at Mindanao, ano? At ang pinakang leader nila ay si Dr. Si Rizal, ano? So pare-pare silang nagbigay, lahat sila ay nagbigay ng buhay, ano? Para sa bansa natin, no? Sa lupain ng ating bansa o ng ating tahanan at ng bansa. Okay? So ito yung lupain at ito yung bansa natin nasa ilalim ng atmosphere, no? Nasa rehiyon ng araw. Okay? So yan ang kanilang ikinamatay, ano? Kaya yung sabing what the Filipino are worth dying for, so ito na yun, ano? And what the Filipino are worth living for, ano? Ay nabuhay ang Pilipino, ano? Ay mula sa lupain, no? Ng ating Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Okay? At mamamatay tayo ay para sa lupain din ng ating Diyos. Okay? So wala naman silang ikinamatay, yan lang, no? Para sa lupain ng ating bansa. Okay? Hindi yan tungkol sa mga kasaysayan ng mga inchik, ano? Okay, so clear natin, ano? So, hindi pwedeng bawiin o salakayin ng inchik ang Pilipinas o magpanggap ang inchik, ano? Dahil wala silang kinalaman doon sa 1896 Philippine Revolution, ano? Lahat yan ay puro manipulation lang ni Emilio Aguinaldo, ano? So, kaya ngayon, naniwala naman yung China, ano? Dahil ang ginawa nitong mga ito, ano? Ay itinulad nila yung sarili nila kay Dr. Si Rizal, ano? So, katulad nito, si Cory Aquino, ano? Cory Aquino, itinulad yung asawa niya kay Rizal. And then, kasi namatay sa pagbibintang kay Marcos, ano? Okay, so ang history ng mga inchik ay tungkol sa labanan ng mga inchik sa isang lupain, ano? So ngayon ay labanan daw ng pagkabayani. So noong 1989, si General Yepe ay inimbitahan naman ni Cory Aquino, ano? So ayos natin. So ito dito tayo magsimula. Okay. Dito kay General Yepe's ancestors of Chinese. Okay. Guhit tayo ng
visible line. So ito, okay, so namatay sila ay dahil sa ancestors ng Chinese, ano? Nagkakalabanan silang incheck dito sa lupain ng Pilipinas. At sila rin, ano? Lahat yung nandun sa Wikipedia, sila lang yung naglaban-laban. Isa lang, ano? Kaya ang tawag ng PDP Laban, ano? So sila ay founder ng PDP Laban, yung dalawang yan. Si Duterte at ito si Benigno Aquino, Ninoy Aquino, ano? So ang kalaban daw niya ay si Marcos. Okay? Ngayon, ang pinagbintangan nilang pumatay kay Aquino ay mga military, ano? So nung mamatay siya, umalili itong si Cory Aquino at si Cory Aquino naman ay inimbitahan ito si General Yepe nung nabubuhay pa. Okay? Noong 1989. So, si General Yepe ay isang People's Liberation Army General sa Chaong, ano? So, nitong 2018 ay ginawa naman si General Yepe na bayani, no? Ni Duterte. Okay? Kasama ni Xi Jinping, ano? Sabi ay pinsan daw yan ni Dr. Jose Rizal, ano? Pamangkin din ni Domingo Lamco. Okay, yan ang istorya ng mga inchik, ano? So, at si Duterte ay nangarap ding maging tulad ni Dr. Si Rizal. Okay? So, yan ay puro pakikipag tulad kay Dr. Si Rizal, ano? So, lahat sila ay nakitulad kay Dr. Si Rizal at ang gusto nilang ipaabot sa mga Pilipino ay sila yung founding father ng Pilipinas. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit sila ay ipinanganak sa bayan. No? Kaya yun yung sinasabing sila ay mga taong bayan. So, madalas nating narinig na silang mga taong bayan ay naghahanapan ng pundo ng bayan dahil nawawala daw. So, baka yan ay nadala na sa province of China. Okay? So, ibig sabihin, sa madalit sabi, ang pinakadahilan nila ay sila yung mga tao na dito sa bayan. Okay? At ang pinag-uusapan nila ay yung pagkabayani ng ancestors nila. Okay? Yan. Okay? So, isang tao lang yan, ano? Yan, kasi si Duterte ay, ano yan, teacher yan, ano? O professor yan ni Juma Sison. At yan ay professor sa University of the Philippines, ano? Mga katuwid ang University of the Philippines, diyan nagsisimula yung mga peke na history dahil na-infiltrate yan ng Chinese, ano? So, itong mga kabataan ito, naniwala naman na si Dr. Si Rizal ay isang inchik, ano? Okay? So, dito sa atin, sa history o dito sa totoong sinulat ni Dr. Si Rizal, ano? Itong Ultima Diyos ay legal na papel ito at ito ay makikita dyan sa
dalawang historical site natin sa Manila, ano? Diyan sa Fort Santiago at diyan sa Luneta, ano? So, yung mga nagsulat na ito tungkol sa pagkabayani nila at sila ay gumawa ng mga monumento ng asawa nila, asawang babae, asawang lalaki, mag-anakan, kaibigan, ano, ng mga inchik galing sa province of China. So, lahat yan ay gusto nilang gawin dito kasi akala nila yun ang pamamaraan para masakop nila ang Pilipinas, ano. So, yan ay pamimiki ng ating national anthem, national identity, at ng ating patrimony, ano. So, dito sa De Ultimo Diyos, dahil ito ay historic rights and legal title ng Pilipinas at ng 1896 Philippine Revolution, ano. So, dito sa sulat ni Dr. Jose Rizal, hindi sila pumapatay ng identity ng kanilang bansa, ano. So, sila daw ay nagbigay ng buhay. Lahat sila ay nagbigay ng buhay, ano. So, yung sulat ni Dr. Jose Rizal ay properly arranged, ano. Yan. Hindi yan magkahiwalay. Okay? Sabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 1 ng Ultimo Diyos, to you eagerly I surrendered this sad and gloomy life. I give it to you for your sake alone. In the field of battle, sabi niya, deliriously fighting, others give you their lives. Okay, so, ito yung pagbibigay ng buhay. Ano? Hindi sila nag-imbento ng mga patay, kundi nagbigay sila ng kanilang buhay, ano? Sa pamamagitan ng digmaan. So, nakipagdigma sila para sa ating tahanan, ano? Hindi para sa dugo o ancestors ng China, ano? So, yan. Naka-interlock yan. So, si Dr. Jose Rizal nagbigay ng buhay sa lupain ng ating bansa. At yung mga katipunero, dahil nagkaroon digmaan upang kunin ang tahanan ng ating bansa, nagbuwis din ng buhay. So, yun ang sinasabi diyan sa paragraph 1, 2, and 9. Ano? Yan. Okay? So, yan daw ang dapat makita ng Pilipino. Okay? Yung pagbubuwis nila ng buhay o pagbibigay nila ng buhay, ano? Para sa ating bansa. Okay? So, ito yung pagbibigay ng buhay para sa ating bansa. To die to give you life. To die under your sky and in your enchanted land eternally sleep. Ano? So sila, sa paragraph 2 at sa paragraph 9, nagbigay ng buhay para makatulog sila doon sa home and country nila pag nakuha nila ito doon sa kalaban sa Spain. Ano? Okay? So, maliwanag na ang ikinamatay nila ay hindi sa enchanted blood ng inchik, ano? Kundi para doon sa sinasabing enchanted land ng ating bansa, ano? Okay. So, ito yung bansa natin. Ganyan lang kasimple mag-unawa dyan, ano? Namatay sila ay para sa lupain ng ating bansa. Yan. Ganon.
At bago sila namatay sa lupain o sa home and country natin, ano, iniwan nila ang kanilang mga magulang. Okay? Hindi sa Chinese ancestry, ano? Andiyan sa ating line 3 to 5, paragraph 1 and paragraph 13, ano? Sabi dito sa paragraph 13, I leave you, all my parents, my loves. I'll go from my beloved Pilipinas, from my idolized country. I leave you there. I leave you where there are no slaves, you know, where there are no hangmen, where there are no oppressors. Ano? So, yung mga magulang ni Dr. Rizal at iniibig, iniwan niya sa kanyang bansa, sa kanyang iniibig na bansa at iniidolong bansa sa Pilipinas. Doon niya iniwan. Ano? Iniwan niya na dapat walang mga alipin sa kanyang magulang. Hindi aalipinin ang ating bansa at ang ating uh, minamahal na Pilipinas. Ano? At iniwan niya ang kanyang magulang at iniibig, pati ang kanyang bansa ay hindi sa inchik, ano? Sa, sa ating Diyos, sa Diyos, ano? O sa madaling sabi, walang kinalaman yan doon sa kasaysayan ng inchik, ano? Hindi namatay sa bayan si Dr. Rizal. Kaya peke si Emilio Aguinaldo, wala siyang Filipino nationality nung siya ay mamatay. Ano? Kaya hindi siya totoong presidente ng Pilipinas. No? Ang presidente ng Pilipinas na una ay si Dr. Rizal kasi siya ay namatay para sa bansa at iniwan niya ang kanyang buhay hindi sa isang bayan kundi sa isang bansa. Ano? Sa Pilipinas lang na ating bansa, iniwan ni Dr. Rizal ang kanyang mga magulang. Ano? So, ganun yan. Sinuko niya ang kanyang buhay sa lupain ng ating bansa, sa Pilipinas, dahil Diyos ang naghahari. Ano? Kaya hindi totoo yung panatang makabayan at hindi rin totoo ang bayang magiliw. Ano? Okay? So, hindi naman kasi iniwan ni Dr. Rizal yung Diyos doon sa gobernadorcillo o doon sa mayor o gobernador, ano? O sa senador o hindi niya iniwan sa kongresista, ano? Iniwan niya ay sa Diyos, yung kanyang bansa at yung kanyang uh, mga minamahal at mga kapatid at mga iniibig, ano? So, gano'n yan. So, hindi iniwan, ano? Walang Pilipino na iniwan si Dr. Rizal sa bayan ng Cavite, ano? Okay? O sa province ng China, ano? Kasi iniwan niya ni Dr. Rizal ay sa lupain ng ating Diyos, ano? Yan yung lupain. Okay? Yan. Ito yung mga taong iniwan niya. Okay? Kasama ito, magulang niya, no? So, ganon, pag nag-iintindi. Okay? So, yung mga bagay na yan, ang sabi ni Dr. Rizal na gusto niyang makita natin. Okay? Tayong mga generations ng Pilipino, no?
ay dapat makita yan, mga bagay na yan na kanyang sinabi. Okay? So, kung nakita natin na hindi totoo itong mga sinasabi nito, mga taong ito, so, ibig sabihin, kaya yan, ikis yan na ginagawa nila, ano? So, hindi yan totoo. Okay? Dahil ang gusto lang ni Dr. Cecil makita ay yung ah, lupain ng ating tahanan at bansa. Na dito sa lupain ng ating tahanan at bansa, dito nila ibinigay ang kanilang buhay. So, yung mga nagbigay ng buhay, nasa paragraph 9, nasa paragraph 2, at nasa paragraph 1. Ano? Okay? At yung may-ari ng buhay ay ang ating Diyos. Ano? Yung may-ari ng lupain natin, ay gustong makita na ni Dr. Sirizal na siya yung nagbigay ng ating bansa sa mga Pilipino. Ano? Kaya lupain ng Diyos ang gusto ni Dr. Sirizal na ipakita sa atin. Ano? Okay? So, napakahalaga na alam natin ang kasaysayan. Alam natin yung pinaglalaban natin. No? Na pinaglalaban natin ay lupain ng ating Diyos. Ano? So, yung bansa natin, kaya natin isinusuko ang buhay natin dahil ito ay lupain ng ating Diyos. Nandito sa line 2 of paragraph 1, naka-interlock yan sa line 2 ng paragraph 13. So, ang ibig sabihin, ang Pilipinas ay lupain ng ating Diyos. Okay? At ito yung sinasabing enchanted land ng ating bansa o ng ating Diyos. Ano? So, ganon. So, yan ang pinakang magandang paliwanag. Ano? So, kaya dapat ang ating national anthem ay Bansang Pilipinas, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang ng Diyos, duyang ka ng magiting, samang lulupig, di ka pasisiig, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang dasal at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Riyon ng araw sa alwan ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mang-aapi ang mamatay.